Naging tensyonado noong Biyernes, January 23 sa Barangay Bitnong sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ito'y sa pagpapatupad noon ng sheriff sa writ of preliminary injunction na inilabas ng Nueva Vizcaya RTC Branch 30 para sa pagpasok ng Woggle Mining Corporation sa lugar. Sa pagpapatupad nito, 7 ang inaresto. Pero mula sa iyakan noong Biyernes, napuno naman ng kasiyahan kagabi ang mga residente. Ang isinampang reklamo kasi sa 7, ibinasura ng piskalya. Isa sa mga inaresto noon ay ang leader ng anti-mining group na si Florentino Dainos. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 148, 151 ng Revised Penal Code at Presidential Decree 1829 o ang Penalizing Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders. Sa Facebook post na ito ng isang netizen na residente ng Dupax del Norte, hindi maitago ang kanilang saya. Ito'y matapos ibasura ng tanggapan ng probinsyal na piskal ang kasong isinampa laban sa mga residenteng naaresto noong Biyernes, January 23 sa Barangay Bitnong, Dupax del Norte, kaugnay ng muling pagbabarikada sa lugar na pinapasukan ng Woggle Mining Company. Base sa desisyon ng piskalya, hindi umano napatunayan na may naganap na paglabag ang mga residente sa mga nasabing batas. Yung mga ikinaso po sa amin ay hindi naman po naaangkop. Ibig sabihin po niyan ay hindi naman po yung dapat na ikaso sa amin. Halimbawa, hindi naman po ako nag-obstruct ng justice dahil wala naman po akong ikinago na evidence or whatsoever. At hindi naman po ako nag-resist. No disobedience or whatsoever. Kaya nga po ang lahat ng mga cases po na yun ay na-dismiss dahil insufficient evidences po ang nangyari doon. Bago lumabas ang desisyon, nagsagawa ang iba't ibang grupo ng donation drive para sana sa kanilang pagpipiyansa. Po yung mga inaasahan po natin ng mga leaders po namin na supposedly sila po yung ipaglalaban po kami ay hindi naman, nananahimik po sila na seemingly ay hindi po namin mawari kung bakit anong kadahilanan na ang mayor na siyang may karapatan, may proper authority to issue cease and desist order cannot do anything about that. Siyempre with our governor, he has the authority and power to issue cease and desist order and yet he refused to issue that CDO. Binigyan diin ng mga residente na ang kanilang pagbabarikada ay isang mapayapang pagpapahayag ng paninindigan at pagtatanggol ng kanilang lupain. Sa privilege speech ni Kabataan Party List Representative Reneco sa Batasang Pambansa, pinunan niya ang pagtetengang kawali di umano ng Estado sa mga hinaing ng taong bayan para bigyang daan ang dayuhang korporasyon. Ang industriya ng pagmimina, kontrolado ng dayuhan at nakatuon lamang sa pag-export ng hilaw na materyales galing sa Pilipinas patungo sa kung saan man pwede silang i-process further, ibebenta sa atin ng mas mataas ang tubo. Ang resulta, 2.2% lamang ang ambag nito sa GDP at 1.6% lamang ang ambag nito sa empleyo. Sa kabila ng napakalaking kita ng mga korporasyon, ang mga komunidad na host ng mga minahan na ito ay nananatiling naghihirap. Nagprotesta naman sa harap ng tanggapan ng Metals Exploration PLC sa London ang International Coalition for Human Rights Britain. Ito ang parent company ng Woggle Mining Corporation. Dito ipinanawagan nila na tigilan na ng Woggle Mining Corporation ang mining exploration sa higit 3,100 na ektarya na lupain sa Dupax del Norte. Vanessa Bugtong, RNG News.